Hello guys, magandang gabi. May share ako sa inyong isang hiwaga guys na maraming hindi nakakaalam. Sikreto lang natin to ha. Huwag niyong hindi, joke lang. Sige. Eto, hiwaga to guys ha. I-share ko lang sa inyo kasi maraming, sabi ni Kristo, maraming paririto sa aking pangalan. Diba? At ililigaw ang marami. So, ibibigay ko sa inyo isang hiwaga na to na ito yung ginagamit ng mga bulaan para dayain yung mga tao. So, pag nalaman nyo na to, is makakaiwas na kayo. So, sabi dito, ang nagsasalita dito ang Diyos ha. Sabi dito sa Isaiah 46:11, magandang balita Biblia, sabi dito, may tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Guys, pansinin nyo to ha. Ang tinutukoy dito, tao naman mandirigma to, sa manggagaling sa silangan. Para siyang ibong mandaragit. Ito kasi guys, ano to, metaphor to. Ininalin tulad yung tao na to sa ibong mandaragit. So may nangaangkin nitong propesiya na siya daw yung ibong mandaragit sa silangan. Tapos tinuturo niya yung silangan daw dito, Pilipinas. Tapos yung ibong mandaragit siya daw. Guys, to share ko guys yung hiwaga na to kasi ang Biblia guys ganito, sabi dito sa Isaiah 34:16, sabi dito, sa aklat ni Yahweh ay hanapin nyo at basahin, isa man sa kanila'y hindi mawawala, bawat isa'y mayroong kapareha, sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismo ang kukup-kup sa kanila. Ang Biblia guys, mahiwaga to guys. Pero binibigyan tayo ng paraan ng Diyos para maunawaan natin to guys. Isang pasada to na kwento is from creation hanggang ending. Pero guys, bawat isa, yung tinutukoy na bawat isa, bawat isang verse dito o bawat salita dito may kapareha. May kapareha siya, may combination siya guys. So hindi ka pwedeng magturo ng salita ng Diyos na aangkin mo isang propesiya tapos ang gagawin mong reference is dictionary, encyclopedia at kung ano-ano pang reference. Kailangan ang reference mo rin Biblia din, kasi kapag gumamit ka ng ibang reference na hindi niya combination, isa na yun sa panlilinlang ng isang bulaan para mailigaw kayo. So, ano ba talaga ang ano ba talaga ang tinutukoy? Sino ba talaga ang tinutukoy na ibong mandaragit dito? Guys, ang tinutukoy dito talaga, kapag binasa niyo yung buong Biblia, is si Haring Siro. Kasi ang ibong mandaragit guys, bibigay ko sa inyo ang definition ng ibong mandaragit. Sabi dito sa Jeremias 12:9, sabi dito, ang bayang pinili ko tulad ng isang ibong pinagtutulungan ng mga ibong mandaragit. Ibig sabihin, yung bansang Israel na pinili ng Diyos ay parang ibong pinagtutulungan ng mga ibong mandaragit. Tawagin ang lahat ng mga mababangis na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. Ang ibig sabihin nito guys, yung mga ibong mandaragit na to, ito yung magtutulong-tulong para atakihin yung bayang Israel. So sino ba yung tinutukoy dito sa Jeremias? So para malaman natin, babalik tayo sa umpisa sa chapter 1. Eto guys, sa chapter 1 ng Jeremiah 1:15. So yung ibong mandaragit, isa siyang aatake sila, mga ibong mandaragit na nakalagay doon. So sino yung mga aatake sa Israel na bayang pinili ng Diyos? Basahin natin dito sa Jeremias 1:15, tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga. Yung hilaga nito guys, pag binasa niyo yung buong Biblia, ang tinutukoy na tatawagin ng Diyos sa mga bansa sa hilaga ay ang Babylonia. At sinabi pa dito, darating silang lahat at ang kanilang mga hari. Yung tinutukoy pala ng mga
ibong mandaragit, mga hari guys. Ayan, maglalagay ng kani-kanilang trono sa harap ng pintuan ng Jerusalem, sa paligid ng mga pader nito at sa ibang mga lungsod ng Huda. So ang definition pala ng mga ibong mandaragit is mga hari guys, na anong gagawin? Sasalakay guys. Galing sila sa, eto kasi definition is una kasing ibong mandaragit na tinawag is yung si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia, kasi para parusahan naman yung Israel dahil sa mga pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan at paglabag sa buong kautusan ng Old Testament, yung Mosaic Law. So ang definition pala ng ibong mandaragit, hari. So yung nag-aangkin nitong Isaiah 46:11 guys, na mangangaral daw, yung ibong mandaragit daw ay mangangaral, isang sinungaling guys. Kasi sinasabi nila yung ibong mandaragit daw na to nangangaral daw ng salita ng Diyos. Pero ang totoo, ang definition nito, isang hari guys na sasalakay para ano? Para yung kapangyarihan ng isang hari, o kalagan yung aatakihin niyang bansa katulad ng Israel. Nangyari yan nung inatake ng Babylonia ang Israel nung panahon ng paghari ni Haring Sedekiah. So guys, ayan guys, binigay ko na sa inyo yung definition ng ibong mandaragit. So huwag kayong maniniwala sa mga nagpapakilala sila daw yung ibong mandaragit na sugo daw mula sa silangan na Pilipinas daw. Maraming nang-aagaw ng propesya sa Biblia guys, pero hindi sa kanila. Kaya yung mga hindi nagbabasa madaling madaya. So ayan guys, nalaman na natin kung ano yung ibig sabihin ng ibong mandaragit na to, isang hari. So isang kasinungalingan na ituro nila na ang ibong mandaragit ay isang mangangaral. So isa pala tong hari na sasalakay para magkalag ng sinturon o alisan ng kapangyarihan ng bansang kaharian na atakihin nila. Ayun guys, maraming salamat. Sana makashare pa ako. Sa susunod, bibigay ko pa yung ibig sabihin pa ng ibang ibang mga definition.